Dito po muna tayo sa ating pong food for the soul and food for the spirit. May isang babae na may dalawang banga na ginagamit niya sa pag-iigib ng tubig mula sa ilog. Ang isang banga ay buo at maayos, kaya't lagi itong napupuno ng tubig. Ngunit ang isang banga naman ay may bitak, kaya't kalahati lamang ng tubig ang natitira pagdating nila sa bahay. Sa loob ng 2 taon, araw-araw itong nangyayari. Dahil dito, nahihiya at nalulungkot ang banga na may bitak dahil lagi na lang natatapon ang dala niyang tubig. Isang araw, sinabi nito sa babae, "Pasensya ka na ha, dahil sa aking bitak, kalahati lang ng tubig ang naihahatid ko." Ngumiti naman ang babae at saka nagsalita, "Napansin mo ba ang mga bulaklak sa gilid ng daan sa iyong panig?" Sumagot naman ang banga, "Oo, pero ano naman ang kinalaman nun?" Muling nagsalita ang babae, "Alam kong may bitak ka, kaya nagtanim ako ng mga binhi ng bulaklak sa gilid ng daan. Habang naglalakad tayo araw-araw, nadidiligan sila ng tubig na tumutulo mula sa iyo. Dahil sa iyo, may magagandang bulaklak akong napipitas at naiuuwi sa bahay." Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong Miyerkules ng umaga? Wala ni isa man sa atin ang perpekto, mga kanyusik. Lahat po tayo may mga kahinaan at may mga pagkukulang, pero hindi po ibig sabihin noon ay may mali na sa atin o hindi na tayo buo. Minsan, masyado lang tayong mahigpit sa ating sarili. Hindi natin alam, yung mga bagay na sa tingin natin ay negatibo sa ating sarili, yun pa pala ang magiging daan para makatulong tayo sa iba. Minsan, yung kahinaan natin, yan din po yung nagiging lakas natin. So wag nating ikumpara, mga kanyusik, ang ating sarili sa iba dahil sa kabila ng ating mga kahinaan, lahat po tayo ay biniyayaan din ng Diyos ng kalakasan, kanya-kanyang talento at iba pang mga magagandang katangian. Kaya wag nating isipin na wala tayong silbi o kaya ay wala po tayong halaga. May dahilan kung bakit tayo narito. May papel na tayo lamang ay may kakayahang gampanan. Hindi man po tayo perpekto, mga kanyusik, sa paningin ng iba, may layunin pa rin ang Diyos sa ating pagkatao. Sabi nga po sa Ephesians chapter 5 verse 29, "For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church." So walang taong kusang napupuot sa kanyang sarili, mga kanyusik. Sa halip, ito ay inaalagaan at minamahal. Hinihimok tayo ng Panginoon na alagaan ang ating sarili. Huwag maliitin, huwag husgahan, kundi buong tanggapin. Dahil kapag natututunan nating mahalin ang ating sarili, mas nagiging daluyan po tayo ng biyaya at pagmamahal para sa iba. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Wednesday.